Si Kaylee Motthart mula sa Anderson, South Carolina ay isang honor student na may matataas na marka at kasapi pa ng National Honor Society. Bago siya huminto sa pag-aaral sa edad na 17, kalagitnaan ng ika-11 baitang. Dahil sa mahabang oras ng pagtatrabaho upang makaipon para sa isang sasakyan at pagkakaroon ng heart arrhythmia, isang hindi regular na tibok ng puso, bumaba ang kaniyang mga grado. Sa halip na maisapanganib ang kanyang academic record, nagpasya si Motthart na pansamantalang huminto sa pag-aaral. Balang araw, nais niyang makakuha ng scholarship sa kolehiyo at mag-aral ng marine biology na matagal na niyang pangarap. Sa edad na 18, si Motthart ay umiinom ng alak sa mga social occasions at regular na naninigarilyo ng marijuana kasabay ng pagtatrabaho sa kanyang part-time na trabaho. Sinabi niya sa Cosmopolitan may kasaysayan ng adiksyon sa kanilang pamilya at idinagdag niya, "Sinasadya kong iwasan ang mga itinuturing kong mas seryosong droga." Ngunit nang manigarilyo siya ng marijuana kasama ang isang kakilalang 19 taong gulang, nakaranas siya ng isang kakaibang tama na hindi niya pa nararamdaman noon. Relihiyoso na siya noon pa man, ngunit ang karanasang iyon ay nagparamdam sa kanya na mas malapit siya sa Diyos. Pinaghihinalaan niyang may halong cocaine o meth ang marijuana. Matapos ang karanasang iyon, nakaramdam siya ng pagtataksil mula sa kaibigan, kaya iniwan niya ang trabaho upang makalayo rito. Hindi na siya nakabalik pa sa paaralan. Sa panahong ito, unti-unting bumagsak ang takbo ng kanyang buhay. Wala siyang trabaho at ang paraan niya ng pagharap dito ay ang mas madalas na pag-inom at paninigarilyo. Di nagtagal, nagsimula siyang uminom ng Xanax na may pampakalma sa utak at nakatutulong upang mabawasan ang anxiety at magdulot ng relaxation. Pagkatapos ng hiwalayan nila ng kanyang nobyo, nakaranas si Motthart ng matinding mental breakdown. Bagamat nakahanap siya ng bagong trabaho, patuloy pa rin niyang nararamdaman ang pagiging malungkot at hindi masaya. Ikinuwento niya sa Cosmopolitan, "Naaalala ko ang pakiramdam ko noong may halong marijuana at hinanap ko muli ang ganong klaseng kapayapaan. Sa katapusan ng Agosto, kasama ang isa pang kakilala, nagpasya akong manigarilyo ng meth sa unang pagkakataon." Ang karanasang iyon ay nagdulot ng mga hallucination at gumugol siya ng isang oras sa kakakamot sa kanyang balat hanggang sa ito ay magdugo. Dahil sa hiya sa mga pasa at sugat na dulot nito, nagsimula siyang lumiban sa trabaho at kalaunan ay nawalan ng trabaho. Bagamat nagpasya siyang iwasan ang meth, nakipag-ugnayan naman siya sa isang kasama sa bahay na gumagamit ng ecstasy. Habang naka-ecstasy, nagbabasa ako ng Biblia. Marami akong maling naintindihan. Nakumbinsi ko ang sarili ko na ang meth ay maglalapit pa sa akin sa Diyos. Kaya pagkatapos ng Thanksgiving, noong pakiramdam ko ay sobrang nag-iisa ako, nanigarilyo ako ng meth kasama ang isang kaibigan. Sa loob ng 2 buwan, umabot ako sa pagsisinghot nito at kalaunan ay pagtuturok ng madalas, mag-isa man o kasama ang mga kaibigan. Sinubukan ni Motthart na ihinto ang kanyang adiksyon 2 o 3 beses, ngunit nabigo. Naging walang magawa ang kanyang ina habang sinusubukan siyang ipasok sa rehab o sa isang psychiatric facility. Dahil walang patunay na delikado siya sa sarili niya, hindi siya maaaring ipasok ng sapilitan. Sinabi ni Motthart sa kanyang ina, kontrolado niya ang lahat at umiwas siyang makipag-usap. Ngunit kalaunan ay muli silang nagkita. Pumayag si Motthart na pumasok sa isang rehab facility sa susunod na linggo. Kalaunan, nalaman niyang ni-record ng kanyang ina ang kanilang pag-uusap kung saan sinabi niyang masyadong masama ang mundo. Iniisip ng kanyang ina na ito ang patunay na kailangan upang makakuha ng court order at maipasok siya sa isang pasilidad. Ngunit kinabukasan, bumili siya ng meth at uminom ng mas malaking dose kaysa sa dati. Kinabukasan ng umaga, mataas pa rin ang tama ni Motthart at patuloy ang kanyang mga hallucination.
Sa pagkakaalala niya, naglakad-lakad siya sa kahabaan ng riles ng tren. Noon ko naisip na may kailangang magsakripisyo ng isang mahalagang bagay upang maituwid ang mundo at ako ang taong iyon, ani niya. Inakala ko na biglang magwawakas ang lahat at mamamatay ang lahat kung hindi ko agad bubunutin ang aking mga mata. Habang narating niya ang konklusyong ito, isang lalaking kanyang tinutuluyan na nagkataong may pangalang biblikal ang dumaan, sakay ng sasakyan at tumawag sa kanya. Inakala niya itong isang tanda, kaya ipinasok niya ang kanyang hilalaki, hintuturo at gitnang daliri sa bawat mata at binunot ang mga ito. Manhid siya sa sakit dahil sa epekto ng droga. Narinig ng isa pang pastor ang kanyang sigaw na, "Gusto kong makita ang liwanag," at pinigilan siya upang hindi na lalo pang saktan ang sarili. Kalaunan ay sinabi ng pastor na hawak pa rin ni Mudheart ang kanyang mga eyeball nang matagpuan siya, at bagamat durog na, nakakabit pa rin ang mga ito sa kanyang ulo. Nang dumating ang mga paramedic, siya ay pinatahimik at inilipad sakay ng helicopter patungong Greenville Memorial Hospital sa South Carolina. Habang nangyayari ang lahat ng ito, papunta na ang kanyang ina sa hukuman upang subukang maipasok siya sa isang pasilidad, ngunit huli na ang lahat. Upang mapreserba ang optic nerves ni Mudheart at maiwasan ang impeksyon, nagsagawa ang mga doktor ng emergency surgery upang tuluyang alisin ang natitirang bahagi ng kanyang mga mata. Sa loob ng 1 linggo sa ospital, inalok siya ng mga gamot para sa sakit. Ngunit 1 o 2 beses lamang niya itong tinanggap dahil determinado siyang umiwas na sa droga. Matapos ang kanyang paggaling, inilipat siya sa isang psychiatric inpatient treatment facility kung saan siya ay opisyal na na-diagnose na may bipolar disorder. Bagamat mas mahirap na ngayon ang buhay dahil siya ay bulag, nananatiling optimistic si Mudheart sa kanyang kinabukasan at nais pa rin niyang maging isang marine biologist. Pagtatapos niya, kinailangan kong mawala ang aking paningin upang makabalik sa tamang landas. Ngunit mula sa kaibuturan ng aking puso, labis akong nagpapasalamat na narito pa rin ako. Ang panonood sa isang mahal sa buhay na nakikipaglaban sa adiksyon ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kawalan ng magawa, matinding lungkot, at pagkalito kung ano ang susunod na gagawin. Alak man, meth o iba pang droga, ang adiksyon ay hindi lamang nakakaapekto sa mismong tao, kundi pati sa buong pamilya at mga kaibigan sa paligid niya. Maaaring matukso kang umiwas, lumayo, o umasa na kusa itong maaayos. Ngunit ang totoo, ang pagwawalang bahala sa problema ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala sa taong nahihirapan at sa mga nagmamalasakit sa kanya. Ang pinakamakapangyarihang magagawa mo ay manatiling naroroon, may kaalaman at handang sumuporta. Hindi ito laging madali, ngunit hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Dito na nagtatapos ang ating topic sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, please like, comment, and subscribe para lagi kang updated sa ating latest uploads. Maraming salamat sa pagsuporta. Kita-kits on our next video.